What's up, everyone? My name is Dave. And I'm Frida, your main host today. Pero syempre, hindi lang kami tatlo. Meron pa tayong mga guests na makakatulong. Hi, I'm Hardy, and it's been an honor to be one of yours. Yo, I'm Noel. Ready na ako mag-share ng thoughts talk with you. Hi, I'm Marina. Hello everyone, I'm Carlo. I'm excited to discuss this topic. It's about RA 11-188. Hey, I'm Jim, and I'm always excited to this discussion. And of course, I'm Charles. Let's go! Ay, simulan na natin sa background and purpose. Ano nga ba ang RA 11-188? Ang RA 11-188 also known as Special Protection of Children in any situation of armed conflict. It was signed in 2019 and also implemented in 2015. Basically, this law is about protecting the children in any violence na nararanasan nila. Tama. And the purpose of this law is simple but powerful to make the children are safe, protected, and free from exploitation during wars and conflict. Ay guys, may bago naman tayo nagdala. So, ano naman ang mga key provisions ng mga batas na to, mga guests? Kayo na para dito. Well, isa na yung pagbabawal ng mga bata sa armed groups. Exactly. Plus, bawal din silang gawing career, spy, or isali sa mga dangerous school. Imagine mo yun, parang mga bata pa lang isasali na agad sa gera. Bakit fair? At dagdag ko lang, mabigat ang provision nito. Pwede ka makulong habang buhay at may multa na halagang 5 million pesos. So, ang batas na ito ay simple. Now, let's talk about rights. Bakit nga ba mahalaga ang mga rights ng bawat bata? Kasi vulnerable sila, and maraming din batas na protect sa kanila like UNCRC. For me kasi, mahalaga ang mga bata sa ating bansa. Bakit? Pero, ba't wala silang protection? And paano sila maging productive someday? Agree. Kaya nga dineklara silang zone of peace. Example na lang, may karapatan sila sa edukasyon at laban sa pang-abuso. Dag ko pa, dapat kailangan din nila ng tapang pangalaga as protection, diba? So, ano naman yung obligasyon ng mga staff? So, dapat siguraduhin ng mga gobyerno na ipanatami ang mga bata sa armadong na panahon. Another one, dapat may side to social support ang mga bata na apektuhan ng conflict, like counseling or safe cases. Yes, kasi obligasyon natin na yung state, protekta reto sila dahil ng mga bata sa lahat ng situation. Pero syempre, hindi madali ang pagpapatupad. May rules and regulation tayong sinusunod. Ang RA 11-188, pero malaking challenge pa rin. Totoo, like mahirap makapasok sa conflict areas, kulang ang resources at mahirap pabulin ng mga lumalabag. Kaya masasabi talaga natin mahalaga talaga ang RA 11-188 dahil pinaprotektahan na itong mga bata, mas lalo na sa panahon ng armed conflict. Diba? Pero siyempre, kailangan natin ng cooperation ng government, NGOs, and communities para maging effective siya. Let's continue supporting and promoting children's rights at magkaisa tayo para maging safe at ang future ng mga bata. Ang dami natin natutunan today. Kaya naman,